Alam ko marami may birthday ng August dito. Taas ang may birthday August. August ako eh. Amen. Ayan. Sabay-sabay natin i-celebrate mga kapatid ang ating mga kaarawan. Amen. Hallelujah. Sino pa ba? Wala na ako iba nakalimutan. Brother Buboy kasi nagsashine eh. Lumelevel na sa mga levelan natin, Sarah. Amen. Ganda tignan. Sana masanay ka dyan, Kuya Buboy. Malay mo, tawagin ka ng Sister Shirley, handa ka ba maging pastor's wife? Amen. Okay. Para sa kalaman nyo mga kapatid, I have to make it announce. Wala po dito ang Argao, Brother William and Sister Giselle. Alam nyo naman po ang sitwasyon na namatay po si Pastor Art. Kinakailangan po may humalili doon. And para po sa kaalaman nyo, si Brother William ay pastor na po. Na-recommend na po natin doon na mag-pastor din po doon mga kapatid. Amen. Sabi ni Tito Pedi, nung nag-Bible study kami nung last, sabi niya, parang baliktad na ata. Ako na ata mabibless sa anak ko Hallelujah. At nandun po ginagamit si Brother William, product of Muntinlupa Church. Naniniwala ko mga kapatid, Brother William is a matured and grown enough brethren of this church. May ministry. And nilagay ko doon sa recommendation letter ko, kung may tanong pa po kayo sa regarding sa maturity, spiritual maturity ng taong ito, ask me po. Dahil wala akong masabi. Pagka parang go forward na rin ng taong yan. And we may not know, baka doon na talaga ang calling nila. Ilang beses na silang, mga kapatid na medyo tumatagal na, at ilang beses na po silang tumatawag sa akin na, Pastor, give me a advice. Ano ba talaga ang gagawin ko? Sabi ko sa kanya, i-grasp mo muna ngayon. Kasi naghingi rin ako ng advice na mas mataas sa akin. Nasabi sa akin, Pastor, huwag mong hahadlangan niya. Amen. So, I push through Brother William, Minister William Argao. Wow, Minister William. Hallelujah. Amen. Ang mga bagay nito mga kapatid, it is a highest calling. Amen. Sa ating Panginoon. Huwag mong hahadlangan, Pastor. Amen. And we may not know mga kapatid, kung doon talaga sila tawagin ng ating Panginoon, magpatuloy sa gawain ng Diyos at lumago. He is now Associate Pastor of Midsayap Church mga kapatid. Kanya lang pastor ngayon si dating maliit na Francis lang ngayon, Pastor Francis. Amen. Mga instrumento na ginagamit ng ating Panginoon. And sabi ko kay Francis is, handa ka na ha? Patawa-tawa lang po, Pastor. Pero ngayon mga kapatid, gahandle na buong church. Amen. At ang pastor mga kapatid, para sa kalaman nyo, may mga times, rough days na dumadaan kami na, alam niyo mga kapatid, bago ko ito nagawa itong preaching sermon ko, dumaan ako sa parang rough days ko na parang, Lord, wala akong maisulat, walang mensahe na dumaan mensahe. Lord, give me a message, give me a godly wisdom na rin mula sa iyo. At ang buhay pastor mga kapatid ay hindi po madali. Sabi ni Pastor Dante, ang membro pwede umabsent, ang pastor hindi pwede umabsent. So kinakailangan magpatuloy mga kapatid. Nananalangin ba kayo sa inyong mga pastor? Talaga ba? Amen. Hallelujah. Pinapanalangin din po namin kayo mga kapatid, ang inyong mga kaluluwa. So sila Brother William ay nandun na mga kapatid, and we may not know kung kailan, kung babalik sila. I don't know mga kapatid. Bahala na po yan sa kanilang lakaran na nilalakaran mga kapatid. At isama rin natin sila sa panalangin, Sister Giselle, ang buong pamilya, na mag-prosper mga kapatid sa kanilang ginagawa. Let us open our Bible in the book of John chapter 20. Nandiyan na po ba kayo mga kapatid? May mga Bible po ba kayo? Pag wala, meron po tayo dito sa mga bisita po namin. Pag Sunday mga kapatid, sa lahat po ng visitors namin, ushers please, bigyan nyo sila ng Bible. Para hindi sila parang nakahang lang, kundi meron din silang binabasa at hinawak sila. Okay. Nagkakaintindihan ba tayo, ushers? Okay. May nitulo ko kagabi mga kapatid eh. Pero ngayon, dumalamig na yan. Okay, beginning from verse 10, this is a New International Version. Then the disciples went back to where they were staying.
Ito kasing story na ito, mga kapatid, previously sa chapter na ito, yung verse 1 to 10, hindi na natin babasahin kasi mahaba lang. Madaling araw, si Mary Magdalene, mga kapatid, ay nasa tomb na ni Jesus for 3 days consecutive na, mga kapatid. At makita niya po yung bato ay naalis sa libingan ni Jesus, nag-roll back to stone, mga kapatid. Dali-dali niya pong pinuntahan si Pedro at si John, si Peter and John, dahil one of the closest disciples ni Jesus, si Peter and John, mga kapatid. Dali-dali niyang pinuntahan para iparating ang news. Amen. So ito yung kwento na hindi natin malilimutan na nag-uunahan si Pedro at si Juan. But sadly to say, naunahan ni John si Pedro. Ayan. Verse 11, Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw 2 angels in white seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. They asked her, Woman, why are you crying? They have taken my Lord away, she said, and I don't know where they have put him. Verse 14, mga kapatid, tingnan niyo po ito. And this, she turned around and saw Jesus. Everybody say, saw Jesus. Standing there, but she did not realize that it was Jesus. He asked her, Woman, why are you crying? Who is it you are looking for? Thinking he was gardener. Pinagkamalan niya pang si Jesus ay isang hardinero. She said, Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him. And Jesus said to her, Mary. She turned toward him and cried out in Aramaic, Rabboni, which means teacher. Jesus said, Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Mary Magdalene went to the disciples with the news, I have seen the Lord. Imagine yung excited, yung nag-uumapaw na news na makita niya si Jesus na alive. Hallelujah! Wow! And she told them that he had said these things to her. Isama na natin itong verse 19 hanggang 23. On the evening of the first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jewish leader. Bakit? 3 days lang nakakalipas simula nung naipako si Jesus Christ. So baka pag-initan din sila ng mga rulers of the Jews, mga Jewish leaders, at baka sila ay patayin at ipako rin. Kaya yung mga prayer meeting nila ay sa loob na lang ng mga bahay. Grabe ang persecution ng mga early church, mga kapatid. Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. Sabi mo sa katabi mo, peace be with you. Lakasan mo, peace be with you. Para tayo mga Katoliko, mga kapatid. Peace be with you. After he said this, he showed them his hand and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again, Jesus said, Peace be with you. Sabi mo ulit, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. And with that, he breathed on them and said, Receive the Holy Spirit. Wow. Ito yung isa sa mga nabasa ko, mga kapatid, before the Acts chapter 2, meron ng receive the Holy Spirit. And we will talk it about later, mga kapatid. Verse 23, If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Pamamagatan ko ang mensahe ng Panginoon na nagsasabi, From grief to glory, the power of the risen Christ. Ayan. From grief to glory, the power of the risen Christ. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, panandalian, tayo po yumuko. Dakilang Diyos, Ama naming banal, purihin ka, makapangyarihan ka, ipaunawa mo, Panginoong Hesus, ang mga salita at mensahe mo sa umagang ito at huwag niyo pong pahihintulutan, Panginoong Hesus, na uuwi kami sa aming mga tahanan na wala po kami madadala sa iyo, O Diyos Ama. Lord God, humihingi kami ng pangungusap mo, Panginoong Hesus.
Kausapin mo kami, Lord God, hallelujah, nang nahayon sa iyong kalooban. Teach us to humble ourselves. Make us a worthy, Panginoong Hesus, sa iyong harapan. And Lord God, we can do nothing without you. Ang pagtitipong ito ay mawawalang saysay. Kundi hindi mo kami sasamahan, Panginoong Hesus. And Lord God, I rebuke all kinds of devourer, all kinds of hindrances, ang gawa ng kaaway ng demonyo, Panginoong Hesus. Wala pong magagawa sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Hallelujah. Samahan mo kami, O God. Anoint thy servant, my lips, O God. And anoint your people. Bless your words. In Jesus' name we pray. Clap your hands to Jesus. And everybody say Amen. Please be seated, mga kapatid. Ngayong umagang ito, mga kapatid, pag-usapan po natin ang isa sa mga powerful story dito po sa John chapter 20, mga kapatid. Isang story, church, na nagsasalarawan na malinaw na pahayag kung paano po binago na muling pagkabuhay ng ating Panginoon ang mga personal na individual na buhay ng mga disipulo at mga alagad niya. Ang mga pananampalataya ng mga taong sumasamba sa Kanya. Amen? Imagine niyo po, church, being in their shoes, yung pighatik nila nung napayubay sa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoon, yung kalituhan sa isang libingan na walang laman, at yung overwhelmed joy na kanilang naramdaman nung nabuhay muli ang ating Panginoon. And biblically, mga kapatid, the Bible tells us, hallelujah, it is promising, or it is a promise of God that after 3 days, He will rise again from the dead. And through this moment, we can learn valuable lesson about faith, forgiveness, and the mission we are called to fulfill. At habang ine-explore natin ito, mga kapatid, I want us to reflect on how we can move. Mga kapatid, every time you listen to the Word of God, Sunday school man yan, midweek Bible study, or simpleng exhortation sa cottage prayer na yan, try to reflect yourself sa Word of God. Dapat may reflection. Bakit, mga kapatid? Yun bang nare-reflect mo yung sarili mo o nare-reflect ng Word of God yung buhay mo at nangungusap siya sa'yo? Yun bang may natututunan ka sa mga pagkakamali mo? At yun bang may lesson kang natututunan sa napapakinggan mo? Parang ganun, mga kapatid. Now, try to reflect on how we can move from grief to glory, from confusion to clarity, and from fear to peace in the presence of Jesus Christ. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sa Bible, mga kapatid, ang pinaka-first appearance ng ating Panginoon mula nung siya'y magbangon sa mga patay, sa unang pagkakataon, kay Mary po siya unang nagpakita. Amen. Sa Bible kasi, 3 beses po siyang nagpakita na hindi po siya kaagad na-recognize ng tao. Una na nga riyan, mga kapatid, si Mary. Bakit? Yung ating binasang text, mga kapatid, hindi po kaagad na-recognize ni Mary na si Jesus na pala yung kumakausap sa kanya. Hallelujah. Yung pangalawa naman, yung 2 disciples on the road to Emmaus. Alam nyo yan? Papunta sila sa village ng Emmaus. Alam nyo, mga kapatid, nung binasa ko ulit itong dalawang story nito, ang story nito ay mababasa sa Luke chapter 24. Nandiyan ang story ng 2 disciples na ito. Alam nyo, nung nabasa ko ito, natatawa ako, mga kapatid. Bakit? Nakakatawa na kung saan hindi po nila kaagad
na-recognize na si Jesus na pala ang katabi nila habang nagdadaldal at nagkwekwentuhan sila. Amen? Kung babasahin yung mga kapatid, para silang, sorry for the word, para silang mga tulig. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Sabi sa story mga kapatid, naglalakad sila, 7 miles away yung Jerusalem to village of Emmaus. Habang naglalakad sila, mga kapatid, nagkwekwentuhan sila, then suddenly dumating si Jesus, kasabay nila papuntang village of Emmaus, mga kapatid. At ang story, ganito nangyari. Siguro nag-uusap sila, mga kapatid. May vibrate. Yan. Now! Ano yan? Grounded. Pakitignan. Now! Nakakawala ng ano yan. Dito, mga kapatid, sa story na ito, nung time na kasabay na nila si Jesus, nagtanong ang si Jesus sa dalawang disciples na ito. Ang sabi nga, what are you're discussing? Ano ang pinag-uusapan yung dalawa? Ang sabi ng dalawang disciples, yung pangalan kasi ng isang mga kapatid, Cleopas. Sabi ng mga Bible theologians, mga kapatid, ang pangalan ng isa ay hindi Cleopas. Yung isa ay hindi binigyan ng pangalan. Maraming yung pangalan ng isa, mga kapatid, ay si Simon kasi sa ending ng Luke chapter 24, nandun ang pangalan ni Simon. Pangalawa, si Luke, kasi siya ang author ng Book of Luke. Pangatlo, it's either asawa ni Cleopas, mga kapatid, yung kasama nila ni Jesus dyan. But anyway, mga kapatid, we're not so sure, mga kapatid. Ang sabi ni Jesus sa kanila, ano yung pinag-uusapan nyo? Maraming sagot, mga kapatid, ni Cleopas sa ating Panginoon, tao ka ba? Hindi mo alam ang nangyayari sa bayan natin? Bisita ka siguro dito, dayuhan ka siguro dito. Hindi mo alam kung ano ang trending dito ngayon. Ang tanong ni Jesus, ano ba yung mga trending na yan? Ang sabi ni Cleopas, mga kapatid, tungkol kay Jesus of Nazareth. Pero hindi nila alam. Ang kasama nila, si Jesus of Nazareth. Nakakatawa, mga kapatid, no? Hindi mo alam. Ano ba yan? Tungkol kay Jesus. Ano ba tungkol meron kay Jesus? Kasi siya isang prophet. Kaso nga lang, ang nangyari, yung mga chief of priests, yung mga rulers of the Jews, kinrucify siya. Pero alam mo ba, ito ang chika? Yung mga kaibigan namin, mga co-workers namin, nagpunta sa sementeryo, buhay daw siya. Siguro si Jesus na naglalakad siya, talaga ba? Talaga ba? Buhay daw siya. Nakita daw yung bato, umusod. At pagkakita ng mga women na nandun, wala yung bangkay ni Jesus. Sabi ng mga ng dalawang to, sabi ng dalawang to, ano? Sabi naman ni Jesus, talaga ba? Pero alam mo, sagot ni Jesus, basahin nyo sa Luke chapter 24 verse 25. He said to them, how foolish you are! Payo! Pero alam mo, mga kapatid, sa pagsabi ng Panginoon ng ganon, hindi pa rin nila na-recognize si Jesus. Until such time, mga kapatid, dito na nangyari. Hindi po nila na-recognize ang ating Panginoon until they shared together sa pagkain. Doon na nila na-encounter, na-recognize si Jesus pala yung kasama natin maglakad papunta sa bayan na ito. Oh my gulay. Si Jesus pala yung kasama natin. Nung nagpipiraso, nagbe-break, pinipiraso na ni Jesus yung tinapay, doon pa lang nila na-recognize si Jesus pala yung kausap natin. Siguro, mga kapatid, laking panghihinayang nila yun. Nakakainis ka, chinismis tuloy natin pa yung mga ano dito. Siya na pala yung pinag-uusapan natin. Yun nangyari, pangalawang encounter na hindi nila na-recognize
ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Pangatlo, yung pangyayari na nangingisda sila Pedro, si John, at yung mga anak ni Zebedee, mga kapatid. Alam natin ang story ito, yung di kalayuan sa shore, habang sila'y nangingisda, sa una hindi po nila ma-recognize si Jesus. Bakit? Si Jesus nandun sa pangpang, nagluluto na ng kanilang agahan. At nung matanaw-tanaw ni John, teka, apoy doon sa unahan. May nagluluto ng agahan. Nung maaninag at ma-recognize na si Jesus yun, sumigaw si John, si Jesus! At dali-daling tumalon, una si Pedro. Sa kadahilan ng baka maunahan muli siya ni John. Yan ang reason kung bakit si Pedro ang unang tumalon. Nagpapaunahan sila, nagpapagalingan sa Panginoon eh. Alam niyo mga kapatid, tayo walang ganon ha. Hindi tayo nagpapaunahan dito. Hindi tayo yung mga Kristiyano, mga kapatid na, oy, mas mataas ang spiritual level ko sa iyo ha. Fastingful ako ha. Prayerful ako ha. Ikaw, hindi ka nagpa-fasting. Walang ganun mga kapatid. Pantay-pantay tayo sa harapan ng ating Panginoon. So yan po yung 3 beses na napakita ang Panginoon na hindi po nila na-recognize si Jesus na pala ang kasama nila. Everybody say amen? Amen. Now dito mga kapatid, imagine the days where Jesus was gone. Dahil siya ay namatay nung pinako sa krus. Imagine the 3rd day, in the very morning, it is still dark. The air is heavy. The disciples are scattered. They are confused. They are hiding behind locked doors. Magtatago na kasi sila. Bakit? Patay na yung leader nila eh. At pinangako sa kanilang Panginoon na 3 days, bubuhay uli ako. Pero, nung patay na si Jesus, 1, 2 days, 3 days, hindi pa bumabangon ng Panginoon. Abay, wala silang assurance na mabubuhay pa ang Panginoon. And then, Mary Magdalene runs to the tomb and finds it empty. Peter and John rush themselves together. Papunta doon sa sementeryo. They leave. Ang sabi nila, wala namang pala. Uwi na tayo. Nakita nila na empty ang tomb. Wala ang bangkay o walang katawan ni Jesus. Uuwi sila. Yung verse 10, John chapter 20 verse 10. Wala ang bangkay. Umuwi na lang sila. Pero si Mary nanatili siya at umiiyak ron. Alam niyo mga kapatid, sa ating mundo ngayon, mas masakit daw pala mga kapatid yung ikaw magulang, mamatayan ka ng anak. Kesa ikaw na anak, mamatayan ka ng magulang. Mas masakit daw yun mga kapatid. Totoo ba? Yung una kang mamatayan una ng anak kesa ang magulang mo ang unang mamatay. Kasi yung anak mo nagbibuild pa lang. Ikaw matanda ka na. Pero si Mary mga kapatid, na una pong namatay ang ating Panginoon. And she remained doon sa tomb. At siya po'y umiiyak. Ito wala naman sa Bible mga kapatid, pero I feel kung sa pangatlong araw umiiyak ang kanyang nanay, how about sa unang araw, sa pangalawang araw, grabe yung paghihinagpis ng kanyang nanay. Of course, nagdadalamhati pa rin siya. And this message starts here. In the valley of grief, confusion and fear, and yet by the time we end sa ating pag-aaral na ito, something radical has happened. Mary is filled with joy. The disciples are filled with peace. And the mission of the church has begun. They were distracted. They are confused. They are afraid. And they are in grief. Mixed emotion ang nararamdaman lahat ng mga disciples at followers ni Jesus. Lalo na pag distracted ka sa mga pinagdaraanan mo sa buhay, mabigat yun. Parang hindi ka makafocus. Kaya kailangan manalangin tayo araw-araw, mga kapatid. Magpabakod lagi tayo sa ating Panginoon. Bago kayo umalis, mag-pray kayo. Sabi ni Leonard Ravenhill, kilala si Leonard Ravenhill, ang sabi niya, more prayer means more power. Less prayer means less power. No prayer means no
power. Kaya manalangin tayo lagi. Tandaan nyo lahat, mga kapatid, tayo dito lahat, bunga tayo ng panalangin. Do not forget that someone is praying before you get your job, before you get your promotion, before you get your dream house, your dream car. Do not forget that someone is crying for you. Nung backslider ka, merong nananalangin sa'yo, merong umiiyak sa kaluluwa mo, na someday, somehow, babalik ka at maglilingkod sa ating Panginoon. And we give honor and thanks to our prayer warriors. Salamat sa Panginoon. May mga kaluluwang nanalangin para sa'yo. May nanalangin para sa kaligtasan mo. Para sa safeties at para sa kaligtasan mo. Kaya lagi tayong manalangin. Kasi pag walang panalangin, wala kang kapangyarihan. Everybody say amen. Sino dito nakakatulog ng maayos kapag maingay? Wala, di ba? Yung tipong natutulog at tapos ang ingay ng paligid mo. May gumagawa ng bahay dyan sa kabila ng bahay mo. Ang ingay ng motor ng kapitbahay nyo. Ang ingay ng bibig ng kapitbahay nyo. Pa? Ingay nun. Hindi mo mahanap yung peace na hinahanap mo. Kundi kaya naman, nagtatrabaho sa bahay, panay kalabit ng anak mo, hindi ng asawa mo. Distraction yun, di ba? Hindi ka makapag-concentrate sa ginagawa mo. Lalo na sa kanila. Hindi po nila alam ang kanilang gagawin. Kahit pa sinabi ng Panginoon, "Oh, ye shall be offended of me. I will smite the shepherd. Then I will raise again for the third day. I will rose again for the third day. And the sheep will be scattered abroad." Pero huwag kayong mag-alala, kahit ako'y mamamatay, ako'y mabubuhay. Lalo na para sa kanila. Madalas pa naman sa mga disciples ng Panginoon, yung gauge ng faith nila, minsan kaganyang kaliit lang. Minsan kaganyan kalaki. Lalong-lalo na pagkasama nila ang Panginoon, mataas yung kumpiyansa, empowered sila. Matapang sila dahil may kasama sila. At minsan, madalas pa sa madalas, nawawalan sila ng pananampalataya. At kahit nga buhay si Jesus may nag-doubt pa rin. Si Paring Mot, si Paring Tom, si Tomas. Kahit buhay na si Jesus, may nag-alinlangan pa rin. Totoo ba talagang nabuhay si Jesus? Ano ba? Ang tagal mo lang kasama ang ating Panginoon, nag-doubt ka pa rin. Minsan ganyan tayo, di ba? Sa tao, maniwala ka muna. Dapat makita muna bago ka maniwala. Pero sa ating Panginoon, you believe first and you will see the miracles of God. Mga kapatid, di ba? Nabuhay na. May physical na pangangatawan na muli ang Panginoon. Pero may nag-doubt pa rin. Maliban na nga lang na hindi ko maiturok ang aking hintuturok sa butas ng pinagbutasan ng pako sa kanyang katawan. Hindi ako maniniwala. Kailangan makita ko. The following John chapter 20. Basahin yan. Nandun na si Doubting Thomas. Nag-doubt na siya. Totoo bang nabuhay ang ating Panginoon o sabi-sabi nyo lang yan? Totoong nabuhay ang ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Now, Mary's grief was personal. Bakit? Anak niya na rin naman yun si Jesus. Siya nagluwal dun And she wasn't just mourning a teacher, kundi iniyakan niya rin ang taong nagpalayas ng 7 demonyo sa kanya. Alam niyo yung story na ito? Na si Mary ay inalihan din ng 7 demon spirit. Alam niyo ba yan na inalihan siya ng masamang spirito? Jesus is her Savior, her hope, and her friend. And while she was crying, Jesus appeared outside the tomb. Biglang lumabas ang ating Panginoon sa kanyang tomb. She turned around and saw Jesus standing there. Nakita niya na, pero hindi niya na-recognize. Marami na daanan ng kanyang mata, pero yung peripheral vision niya nandito. Nakikita niya si Jesus dito sa kaliwang side niya o sa kanang side niya. Pero hindi niya ma-recognize na Panginoon na pala yun, si Jesus na pala yun. Siguro marahil ito yung gilid niya. Yun lang ang nakikita niya.
Pero hindi. Ang nasa isip niya mga kapatid, hindi si Jesus. Baka sa peripheral vision niya mga kapatid, may hawak na pandilig. Kasi napagkamalan niya ang gardener. Kasi napagkamalan niya, hardinero si Jesus. Now, Jesus speaks to her, but she doesn't recognize His voice. And Mary says, Ginoo, kung kinuha mo yung katawan, sabihin mo kung saan mo nilagay at kukunin ko na lang. Imagine, yung pagdadalamhati nararamdaman ni Mary, mga kapatid. And at that point, Jesus speaks her name, Mary. And then she turns obviously all the way around and faces Him. Then she realized that is indeed Jesus, alive and very well. At lahat ng mga disappointments niya, lahat ng mga doubts niya, loss and worry niya, it becomes joy and gain again. Una, hindi niya pa na-recognize ang ating Panginoon. Because she was lost in her own mind, own sorrows, and heartaches. That she didn't give her heart fully to seeing Jesus. Totoo talaga yung sabi ng Panginoon na John chapter 10 verse 27, My sheep hear my voice. Yes, and I know them and I follow them. Pag ang Panginoon talaga tumawag sa atin mga kapatid, asahan mo. Hindi naman tayo naglingkod dito mga kapatid na sirit-sitan lang tayo, binulungan lang tayo, kundi tinawag talaga tayo ng ating Panginoon. Kaya pakaingatan niyo, pagkatawag ng Panginoon, He calls you by your name. Yung preaching nung last Sunday, He calls you by your name. Bakit sa pangalan mo? Pinaparamdam talaga kasi sa'yo ng Panginoon na importante at mahalaga ka. Alam niya ang nararamdaman niya mo. Alam niya ang mga problema mo. He calls us by our own name. Ramdam mo talaga na importante tayo at natatangi ang pagmamahal niya sa atin. Kaya pakaingatan ang pagkatawag ng Panginoon sa buhay. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Some of us are in season of grief, disappointment, or unanswered question. Jesus is present even you don't see Him, and He knows your name. He is already present. Jesus is omnipresent. Lahat ng sitwasyon natin. Ang ganda ng mga testimony ng prayer and fasting, mga kapatid, kahapon, napakinggan ko. May mga testimony tayo, mga kapatid, na may mga problema tayo. Pero hindi mo alam, God is working nandun sa unahan. Nagtatrabaho na pala ang ating Panginoon. Someday you will get your prayers. Tandaan nyo yan. Darating ang araw na makukuha mo ang panalangin mo. Sino dito nananalangin na lahat ng pamilya mo maglingkod, makapakilala na sa Panginoon? Marami hindi mo nararamdaman yun. Kasi buo kayo naglilingkod. Pero sa iba, ramdam nila yung bigat. Kasi yung asawa ko hindi pa converted. Kasi yung mga anak ko hiwa-hiwalay, watak-watak kami. And you are blessed na kumpleto kayo naglilingkod sa Panginoon. I am blessed. Bakit? Buong pamilya ko naglilingkod sa Panginoon. But how about the others? See, Jesus lifted our eyes from holding on to moving forward. Mary clings to Jesus, but He says, do not touch me or do not hold on to me. Ayun ang sabi ni Jesus, not because He doesn't love her touch, but because He's preparing for a new relationship. Not physical presence, but spiritual presence through the Holy Spirit. Alam niyo na sabik si Mary na yakapin siya, hawakan siya. Pero sabi ng Panginoon, do not hold on to me. Wait lang. And you know what, mga kapatid? The first mission na kinumand ng ating Panginoon kay Mary, go to my brothers and tell them na nakita mo na ako. Have you ever noticed the first gospel preacher is a woman? Si Mary yun. Siya ang first gospel preacher after the resurrection of Jesus. Kaya kahit ang mga babae, pwede pong gamitin ng Panginoon yan. Sa loob ng church, pwede gamitin yan.
Pwedeng mangaral yan. Huh. Pwedeng tumayo yan. At pwede din silang gamitin ng Panginoon. Hindi lang yan basta helpmate, mga boys. Kinreate din ng Panginoon yan sila dahil may purpose din yan. Amen ba, mga girls? Kinreate kayo ng Panginoon, may purpose kayo. Sino ba nagluluto? Sino ba naghuhugas? Sino ba nagpaplansya? Although kaya naman lalaki yan, pero expertise ng babae yan. Imagine niyo mga asawang lalaki. Magulo ang buhay at ang bahay pag walang, makalat ang bahay pag walang babae. Pero, magulo din pag may babae, no? Sabi ni Pastor Mario, asahan mo, pag may babae kang kasama, magulo talaga yan. Pero kinreate sila ng ating Panginoon, may purpose kayo. Hindi lang kayo helpmate, mga kapatid. May purpose kayo. Sa loob ng bahay, bago pumasok ang lahat, ang nanay at tatay, ang mga anak sa eskwelahan, yung tatay, pahuya-huya-huy, pakape, pabasa-basa ng dyaryo, pa-Facebook. Pero yung nanay, yung asawa mo, nagpa-plansya na, nagluto na ng agahan. Pasalamat kayo mga asawang lalaki, may ganyan kayong asawang babae na masipag. I thank God, meron akong asawang mabait, masipag. Ganon din ba kayo mga asawang lalaki? Kasi ang pangit pakinggan, di ba? Girls, mga kapatiran na babae, ang pangit pag mapakinggan na ikaw na babae, tamad ka. Young people, oh hallelujah! Pag kayo young people, girls, pag patamad-tamad ka, sabihin ko sa'yo, pag nag-asawa ka, mahihirapan ka. Hindi, okay lang, Pastor. Marami naman na kaming pera. Good for you kung meron ka. E paano kung wala? Swerte mo kasi asawa mo, may kaya na, may naka-build up na. Wala na kaming huhugasan, Pastor. Puro Grab na lang kami. Hindi laging ganon, mga kapatid. Lahat na nagpapa-order ng Jollibee. Ano ba, lagi na lang fast food kayo? Chowking, iba naman, Pastor. McDo naman, luto-luto din. Patikman mo naman ang asawa mo na masarap na specialty mo. Diba? Ate Ingrid. So the first assignment ng Panginoon para sa first gospel preacher, go to my brothers and tell it to them, now you already seen me. Sometimes, mga kapatid, God turn encounters into assignments because your testimony is your mission. Have you ever noticed kapag may mga nagtestimony dito, bigla ka na lang nabibless? Yun pala mga kapatid, ang testimony na napakinggan mo sa likod ng pulpito, nagpapalakas pala sa'yo. At yung testimony na hawak ni Mary, siyang nagpalakas sa buong kapisanan ng kanyang mga disipulo at mga alagad. Bakit? Nakita na nila yung Savior nila. At pinalakas sila nun. Now, Jesus speaks into our fear. That evening, the disciples are locked in a room for the Jews, for the fear of the Jews. Locked doors can keep enemies out, but they can keep Jesus out. He comes and stands among them. Kung ako tatanungin niyo mga kapatid, kung glorified body na ba si Jesus after His resurrection, my answer is yes. Sabi ng Panginoon kay Mary, wag mo muna akong hahawakan, Mary. Hindi ibig sabihin na ayaw ng Panginoon na magpahawak siya. Gustong-gusto nga siyang hawakan ni Mary. Gustong-gusto nga siyang yakapin ang kanyang nanay. But because He is preparing for a new relationship for them. Amen. Not in a physical presence, but in a spiritual presence. Through the Holy Spirit. And the Bible also make it clear that His resurrection body was different from His earthly body. Although he retained in His human body form, but He was transformed already. Glorified body na ang katawan ng ating Panginoon. His glorified body
was no longer subject to limitation of the old, dead, earthly body. And it was no longer bound by time, space, or even death itself. Ito mga kapatid, sa pag-aaral ko lang ito meron ako nakitang key point sa ating text kanina sa binasa. One of the supernatural ability ng glorified body ni Jesus. Kaya niyang mag-appear at disappear. Niniwala kayo dyan? Yes. Have you ever read in, I don't remember the chapter, nung after si Jesus, saan nga verse yung Jesus walks on the water? Alam niyo yan? At si Peter naglakad sa tubig. You know what? After that scene, immediately the boat nandun na kagad sa shore. Wow, magnificent. And one of the supernatural ability ng glorified body ni Jesus Christ, it can make appear and disappear. Listen to this. In John chapter 20 verse 19, balikan mo ngayon, Franz, sa 2019. He suddenly appeared in a locked room. Takot ang mga alagad niya sa mga Jewish leaders. After that, bigla na lang tumayo ang Panginoon sa kalagitnaan nila. Wow. At ang sabi ng Panginoon, sumainyo ang kapayapaan. Really? In a locked door? On the evening of the first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Amazing mga kapatid, di ba? Hindi nyo lang masyadong mag-fully grasp mga kapatid, pero I do believe the supernatural ability ng isang glorified body. Darating ang araw mga kapatid, we fight through the tribulation, the Armageddon battle mga kapatid, and we are all glorified body kasama ang ating Panginoon. Okay, syempre, the supernatural ability ng isang glorified body mga kapatid, hindi na tayo tatablad. Sipin mo, tatagos ka na lang. You will make appear and disappear. That is a supernatural ability ng isang glorified body ni Jesucristo. Although He retained in a physical form, may katawan. But it is not subject for death. Hindi na makakaranas ng karamdaman yun. Kasi nga glorified body ng ating Panginoon. So my answer is yes. And His first word, He says to His disciples, mga Brad, Pedro, peace. John, James, peace. These words were not just a casual greeting. Hindi lang yung casual greeting ng Panginoon, but a message from Jesus to bring peace in the midst of their fear. Bakit? Takot sila. Kasi wala na si Jesus. Pero have you ever noticed mga kapatid, nung bumalik ang Panginoon, bumalik yung saya nila, bumalik yung kagalakan nila, magpapatuloy muli kami dahil nandiyan ka na, Panginoon. Have you ever noticed that? Yung kasiyahan nila na bumalik na muli agad ang ating Panginoon. Oh, hallelujah. Bakit sinabi ng Panginoon na peace be with you? To calm their hearts. To remove fear and anxiety. Madalas kayo, tayo, pag tayo balot ng takot at nangangamba anxiety, wala tayong ibang malapitan kundi ang Panginoon. Naramdaman nyo na ba yung pakiramdam mga kapatid na ang daming problema sa paligid mo? Pag umikot ka, mararamdaman mo ang daming problema at wala kang ibang matakbuhan kundi sa presensya lang ng Panginoon. Dumating ka ba sa punto na ganyan, kapatid? Yung wala kang mahawakan, wala kang masandalan, wala kang makapitan kundi presensya lang ng Panginoon. At ganoon din ang naramdaman nila nung bumalik ang hallelujah, nung bumalik ang ating Panginoon, nawala yung takot sa kanilang mga puso, nawala yung anxiety nila. Nandiyan na ang aming Savior, nandiyan na ang tagapagligtas.
Gaya ng sinabi ko mga kapatid kanina, after the death of Jesus, yung fear, yung sadness, and confusion nasa puso nila. Kahit nga nandiyan si Jesus, nandiyan pa rin yung doubt. Kaya sinabi ng Panginoon, peace be with you. In the essence, kung bakit sinabi ng Panginoon na peace be with you, number one reason, to offer spiritual peace. Peace is ng kapayapaan. To affirm His resurrection. Nandito na muli ako, buhay na ulit ako. To declare forgiveness and healing. Hindi mo alam kung saan kagalingang physical ba, kagalingang spiritual ba. Isa lang ang common denominator natin ngayon sa umagang ito. Kaya kung bakit ka nagsimba, kailangan natin ng Panginoon. At wala tayong ibang itataas ngayon, mga kapatid, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoon. Yan ang pinagparehas natin lahat. He shows them in His hands and side. The wounds are still there. Glorified but not erased. Proof that peace doesn't come from avoiding pain, but from seeing the victory of God through it. Amen? And again, He says again, peace be with you. As the Father sent me, I am sending also you. At yung kanilang takot, biglang nawala yung takot, tumapang ulit sila. Na-empowered ulit sila ng Panginoon. Yung fear of failure, fear of rejection, yung fear of unknown. But the reason Jesus walks into our fear with His peace. Peace is not the absence of trouble, it's the presence of Jesus. Oh, hallelujah. And Jesus breathes His Spirit for the mission. He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. And this echoes in Genesis chapter 2 verse 7, when God breathed life into Adam, now Jesus breathes a new spiritual life into His disciples. Nung ating Panginoon bigyan ng buhay si Adan sa kanyang nostril at naging katawang buhay ang lupang ito. Katawang lupang ito. Nagkaroon ng buhay. Ganon din tayo sa Panginoon mga kapatid. Alam nyo ba ang Espiritu Santo ang siyang nagpapalakas sa atin? Kaya kailangan natin ng Holy Ghost. Pastor, when they received the Holy Spirit, parehas ba sa Holy Spirit sa Acts chapter 2? Yes, of course! Hindi ba yun? But they are not exactly the same in terms of their purpose. Iba yung purpose nung sinabihan sa rin ng Panginoon na receive the Holy Spirit. Iba ang purpose at manifestation nun. Yung sabi ng Panginoon na receive the Holy Spirit para ma-empowered sila. Kasi puno na sila ng takot, doubts, at fear. Baga para siguro nung wala ang ating Panginoon, de-depress na sila. Magtago-tago na tayo. Pero nung bumalik ang ating Panginoon, na-empowered sila. Pinalakas sila uli ng ating Panginoon. Anyway, hindi ko na-explain ng mahaba yun kasi mahaba pang explanation yun. So the Holy Spirit will empower them for the mission to proclaim forgiveness through the gospel. Dito nagsimula talaga. Sa totoo lang, dito talaga nagsimula Sa John chapter 20, kung paano sila pinalakas ng ating Panginoon. Dito na talaga sila kinumad ng ating Panginoon. Saan? Sa Matthew chapter 28 verse 19. The great commandment ng ating Panginoon, go ye into all the world, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Oh, yan ang commandment ng ating Panginoon. And same as true dito, when they got and received the Holy Spirit, pinroclaim nila yung forgiveness, pinroclaim nila mga kapatid yung gospel. Doon sila nagsimulang naging matibay, naging bold mangaral mga kapatid. Amen. And verse 23, it is not about human power to forgive our sin,
but the church authority to declare God's forgiveness through the gospel of Christ. Mga kapatid, listen to this. You cannot fulfill God's mission without God's Spirit. Isipin niyo mga kapatid, kung ano ba talaga ang kapangyarihan ng Holy Ghost. Pag wala ka niyan, may kulang. Nagkakaunawan tayo? Pag wala kang Holy Ghost, kulang. Kumbaga sa ating mga tao, hygienes natin, ligo lang. Kulang. Magsabon ka. Sabi ni Binoy, di ba? Kaya sa mga wala pang Holy Ghost, hallelujah, hindi kami magsasawang ipaalala sa inyo kung ano yung natanggap namin noon. Siya rin namin ipinapamahagi sa inyo para sa kaligtasan nyo. At huwag kayong mahiyang lumapit palagi sa altar kung saan nagbubuhos ng banal na Espiritu ang ating Panginoon. The same Spirit that raised Jesus from the dead now lives in you. Nung simula, it takes us from a weeping woman, nasa katauhan ni Mary, and at the tomb, after makita ni Mary si Jesus, they began to be a Spirit-filled, at nagkaroon ng Spirit-filled ang community, at nagsigawa ng unang misyon ng ating Panginoon. Ngayon, they are already empowered. Malapit ako matapos. They are Spirit-filled, na-energized, na-revive sila, at kinomisyon na sila ng ating Panginoon. Ano pang ginagawa nyo? Sabi ng Panginoon, kumilos na kayo! Marami-rami kayong tatrabahuhin. Marami-rami kayong gagawin. Kaya sa mga panauhin po namin, hindi po aksidente na nandito kayo. Niloob ng Panginoon na makarinig kayo ng salita ng Diyos. Bakit di ba ang pakiramdam natin sa loob ng church? Bakit parang minsan malungkot, masaya, nag-uumapaw, tapos mamaya paiiyakin na naman tayo? Bakit? Kasi ayan ang presensya ng Panginoon. Huwag po kayo mag-alala, nung bago rin kami sa Panginoon, ganyan din po ang naramdaman namin. Meron iba dito mga kapatid, habang kinakamayan mo, tumutulo ang luha mga kapatid, at bunga sila ng kasiyahan sa simbahan. Hindi lahat na na-convert dito, binahagi ng Word of God. Yung iba dyan dahil sa kabaitan mo, nagpatuloy at nakakilala sa Panginoon. And then all happened in history sa Book of Acts na. Mga kapatid, pinaliwanag at pinag-aralan lang natin sa umagang ito kung paano unang-unang na first command ng Panginoon si Mary, the first gospel preacher ng ating Panginoon. Go to tell my brothers na nakita mo na ako. And they scattered na. Nag-scattered na ang salita ng ating Panginoon. Up until now, naabot tayo ng Word of God. So yung from grief, naging joy na because Jesus is alive. Yung fear, naging peace because Jesus is present. And from hiding to going because Jesus is sending us. Naniniwala ba kayo? Buhay ang ating Panginoon? Hindi ko kayo marinig mga kapatid, buhay ba ang ating Panginoon? Nararamdaman mo ba siya kapatid? Sa panahon na lugmok ka, sa panahon na may problema ka, I tell you 100% masasandalan ng Panginoon. Sa time na financial struggle, sa time na spiritual drought, masasandalan at malalapitan ng Panginoon. Huwag kayong manghingi, huwag kayong matakot manghingi, huwag kayong mahiyang lumapit sa Panginoon. He is the creator of the universe. He is the author and the finisher of our life. Nature at katangian na ng Panginoon yan, magbigay, magbuhos ng pagpapala, puspusin tayo ng kanyang banal na Espiritu Santo. Yan ang nature ng ating Panginoon. The resurrection is not just something to believe in. It's something to live in. Once again, the resurrection is not just something to believe in. It's something to live in. Ang buhay ng Kristiyano, mga kapatid, ay hindi sabay-sabay lang. Sinasabuhay dapat ang paglilingkod sa Panginoon.
Mga kapatid, ano man ang nakikita mong kahinaan sa paligid mo, huwag mong pansinin yan. Bahala siya sa Panginoon. Mag-concentrate ng sarili mo. Kasi tayo naman dito pagdating ng araw, work out your own salvation with fear and trembling. Work out your own salvation. Dahil hindi naman si Brother Arvin ang haharap para sa akin. Hindi si Brother Jeff ang haharap para sa judgment para sa akin. Lahat tayo magbibigay ng sulit sa ating Panginoon. Lahat tayo mangangatwiran sa Panginoon. Pag tinanong na ng Panginoon, anong ginawa mo sa lupa? Sagutin mo ano yung mga ginawa mo sa lupa. At hindi ko kaya kayong iligtas. Gumagawa tayo ng sarili nating kaligtasan. Hindi kayo kayang iligtas ng mga leaders dito. Kahit ako, hinahanap ko pa rin hanggang ngayon. Kung Lord, ako din, Panginoon. Ako din, Lord, nagsusumikap din ako. Bakit? I have been struggling. Ako din, may pagsubok din ako. Tanungin nyo lahat ng pastor. Lahat na may pinangahawakan ng pastor. Alam nyo kalaban namin? Ministry stress. Bakit? Sumbungan. Pastor, pakipag-pray kami. Pastor, isama mo sa dalangin. Pastor, baka pwede mong i-ayuno to. Pastor, baka pwede mo kaming Bible studyhan. Pastor, baka pwede maabot mo sila. Alam nyo lahat ng pastor, ganyan ang problema. Kaya pansin nyo, lahat nga ng pastor, mapapanot na eh. Sa ministry stress. Totoo to, sa ministry stress. Kahit kami mga kapatid, nagsusumikap din kami. Kasi pagdating ng araw, harap tayo lahat sa Panginoon. Magbibigay sulit tayo sa Panginoon. Jefferson Argao, ano ang nagawa mo sa lupa? Kanya-kanya tayo magbibigay ng sulit sa Panginoon. Lahat tayo haharap sa hukuman ng ating Panginoon. At ang maganda, matagpuan tayo ng Panginoon na nagpapatulong na matatag. Marami mga problema. Ilang beses nyo napakinggan dito, marami mga problema, magpatuloy ka pa rin. Maganda man o pangit na sitwasyon, magpatuloy ka pa rin. Imagine mo na lang, may mga taong may mas mahigit pang problema kaysa sa pinagdaraanan mo. Bless ka nga kung kahit nagre-renta ka lang, at least may tahanan ka, yung iba walang tahanan. Bless ka kung nakakapag-aral ka. May mga taong hindi makapag-aral. Bless ka kung may trabaho ka. May iba hirap makahanap ng trabaho. Is it good enough? Enough ang Panginoon sa mga buhay natin. Bless ka nga kung higit sa 3 kang beses kumain sa isang araw. Yung iba walang makain sa labas. Minsan nagre-reklamo ka pa, Ma, ano hapunan natin? Ay, ang palayayo ko. Ang arte mo. Magpasalamat ka, merong pagkain sa hapagkainan. Yung iba nga, walang makain. Kanin na lang ang ulam, supot na lang. Pakisabawan na nga lang dyan sa labas. Wala makain. Pero ikaw, ang ganda ng pananamit mo ngayon. Ang ganda ng trabaho mo ngayon. Ang ganda ng sapatos mo ngayon. Ang ganda ng damit mo ngayon, Brother Buboy. Pinagpala na kasi tayo ng ating Panginoon. Yan ang maganda sa atin mga kapatid. Kailanman, sabi ng Biblia, kailanman hindi ko nakita ang anak ng Diyos na nanlimos ng hingi ng anuman mga kapatid. Inangat tayo ng Panginoon. Binihisan, inayusan, binigyan tayo ng direksyon ng ating Panginoon. The challenge is today, if you are grieving, listen for Him calling your name. If you're clinging, be willing to be sent. If you are afraid, receive His peace. If you feel powerless, breathe in His Spirit. Shall we all stand, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah.